Personal na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang scholarship grant sa mahigit 4,000 presidential scholars sa iba't ibang barangay sa Maynila. Pagtitiyak po ng Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para magkaroon ng maayos na edukasyon ang bawat isang kabataang Pilipino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hamon para kay James ang pinansyal na aspeto sa kanyang pag-aaral. Katunayan, 3 taon siyang huminto dahil sa kawalan ng pangmatrikula. Si Mama Lalam po yung nag-work sa family namin. And yung work niya po is nagbabalit po siya ng mga gulay. Pero hindi po sapat kasi yung kinikita niya para pang sa mga needs namin sa araw-araw, lalo na po sa school ko. Ang alalahanin na yan ni James, tutugunan na ng pamahalaan. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng scholarship grant sa 4,426 na presidential scholars mula sa 896 barangay sa siyudad ng Maynila. Bawat isa nakatanggap ng tig 20,000 piso. Bahagi ito ng Social Civic Projects Fund kung saan 200,000 pesos ang matatanggap ng mga barangay. 100,000 rito ang para sa kanilang Identified Development Priorities at 100,000 pesos naman para sa 5 scholar bawat barangay. Ang aking sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. Binigyang diin pa ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang bawat kabataang Pilipino. Napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao, ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Kaya si James at ilan pang scholars, mababawasan na ang isipin dahil may karagdagang pantustos na sila sa kanilang matrikula. Sobrang laki pong tulong na ito para sa aming mga college student na kapos sa financial. And dahil sa may natatanggap kami pera, meron na po kami pambayad sa mga tuition, lalo kagaya ko po na hindi po nakapasok ng public school. Mahalaga po itong natanggap ko po sa akin kasi nagkaroon po ako ng pera para po makabili po ng gamot po para sa mama ko. Tsaka para po sa mga panggastos po sa school. Tinatayang aabot sa 88.5 million pesos ang halaga ng educational assistance sa lungsod lamang ng Maynila. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.